Ang ating Bombo News Analysis ay may kaugnayan sa panawagang repasuhin at posibleng alisin na ang system loss charges sa mga bayarin sa kuryente. Ihatid dyan ni Bombo Aaron Villacentino. Isa sa mga pinakamabigat na pasanin ng bawat pamilyang Pilipino ay ang mataas na singil sa kuryente. Kaya naman muling umingay ang usapin tungkol sa system loss charges matapos questionin ni Senate Committee on Energy Chair Senator Erwin Tulfo kung bakit ang mga consumer pa rin ang sumasagot sa gastusing ito. Ang system loss ay tumutukoy sa kuryenteng nawawala habang dumadaan sa transmission at distribution lines. Gayon din sa mga pagkawala dahil sa illegal na koneksyon at iba pang non-technical losses. Sa ilalim ng umiiral na sistema, may bahagi ng mga pagkaluging ito na maaaring ipasa sa mga consumer bilang karagdagang singil sa kanilang buwanang bill sa kuryente. Sa pagdinig ng Senado, ibinunyag na umabot sa 30 billion pesos ang nakolekta ng Meralco mula sa system loss charges noong nakaraang taon. Kung isasama ang iba pang distribution utilities sa bansa, tinatayang nasa 45 billion pesos ang kabuang binayaran ng mga consumer para rito. Hindi katakataka kung bakit marami ang nagtatanong kung patas pa bang ipasa sa publiko ang ganitong halaga. May punto si Senator Tulfo nang sabihin niyang bahagi ng normal na operasyon ng isang negosyo ang pagharap sa mga pagkalugi. Sa maraming industriya, ang inefficiencies at operational losses ay kadalasan sinasalo ng kumpanya bilang bahagi ng kanilang business risk. Kaya para sa maraming mamamayan, mahirap unawain kung bakit tila may espesyal na mekanismo na nagpapahintulot sa sektor ng kuryente na maipas ang ilan sa kanilang pagkalugi sa mga consumer. Sa kabilang banda, may paliwanag din ang Meralco at ang mga regulator nito. Ayon sa kanila, ang system loss charges ay hindi kita ng kumpanya kundi isang government-regulated pass-through charge. May limitasyon o cap din na itinakda ang Energy Regulatory Commission at anumang lampas dito ay hindi na maaaring ipasa sa mga consumer. Ngunit kahit may legal na batayan ang singil, hindi nangangahulugang wala ng puwang para sa reforma. Ang tunay na tanong ay kung naaayon pa ba ang kasalukuyang polisiya sa kalagayan ng mga Pilipinong araw-araw na nahihirapan sa mataas na gastusin. Kung may paraan upang mabawasan ang system losses sa pamamagitan ng modernisasyon ng mga linya ng kuryente, mas mahigpit na kampanya laban sa power pilferage at mas mahusay na pamamahala, dapat itong pagtuunan ng pansin. Mahalagang balansehin ang pangangailangan ng mga kumpanya ng kuryente na mapanatili ang kanilang operasyon at ang karapatan ng mga consumer na magkaroon ng abot kaya at makatarungang singil sa kuryente. Ang panukalang alisin ang system loss charges at value-added tax dito ay nararapat na pag-aralang mabuti upang matiyak na ang anumang pagbabago ay tunay na makikinabang ang publiko nang hindi naaapektuhan ang katatagan ng supply ng kuryente sa bansa. At yan ang ating Bombo News Analysis. Ako si Bombo Aaron Villacentino. Basta Radyo, Bombo!